Titiyaking walang bahid ng politika ang iniutos na investigasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa flood control projects sa bansa. Ayon po yan sa Malacanang. At ilang mambabatas naman ang nakulangan sa mga pahayag ng Pangulo, partikular na sa isyu ng online gambling. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Mga kababayan, tayo ito. Tayo ang bagong Pilipino. Sa 1 oras at 10 minutong talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang ika-4 na State of the Nation Address, isa sa pangunahing utos ng Pangulo ang pag-o-audit ng mga flood control project kasunod ng malawakang pagbaha sa maraming lugar, bunsod ng habagat at mga nagdaang bagyo. Pagtitiyak ng DPWH, agad-agad isusumite at isa sa publiko ang kompletong listahan ng flood control projects sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. May idea kayo kung sino-sino yung mga pananagutin? We have actually completed under this administration about more than 9,000 flood control projects. Ayon naman kay Executive Secretary Lucas Bersamin, magiging maingat ang pag-iimbestiga. Titiyakin daw na walang bahid ng pamimersonal at pamumulitika ang investigasyon. Alam mo si Presidente, hindi naman personal yan. But maybe this time, he really felt na there have been many practices na hindi dapat. Tinanong ng media si Bersamin kung posible bang maisama sa investigasyon ang mga opisyal ng DPWH ng nakaraang administrasyon. Of course, of course. Lahat naman ng trabaho dito sa gobyerno, pwedeng buksan, pwedeng investigahan. Kasi lalo na kung mayroong manifestations or symptoms of corruption or fraud. Isa pang mariing punto ng Pangulo, ibabalik sa Kongreso ang panukalang national budget na di alinsunod sa hinihingi ng ehekutibo. Si Senate Minority Leader Tito Soto nagustuhan ang sinabing ito ng Pangulo. Aniya, maghanda na ang mga mahilig sa insertion sa budget. Sabi naman ng pinsan ng Pangulo na si House Speaker Martin Romualdez, suportado niya ang paglalaan ng national budget sa kung saan ito pinakakailangan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Inilunsad po ngayong araw ang sumbong sa Pangulong website kung saan pwedeng mamonitor ng publiko ang mga flood control projects sa buong bansa. Ikinababahala raw ni Pangulong Bongbong Marcos na 15 contractor lang ang nakakuha sa 100 bilyong pisong halaga ng mga proyekto o katumbas ng 20% ng kabuang pondo. Saksi, si Marie Zumali. Uulan, babaha, huhupa ang tubig. At kapag muling umulan, uulit lang ang proseso. Pero minsan hindi pa nga nawawala ang baha, madaragdagan na naman. Kaya maraming napapatanong, nasaan ang mga flood control project? Nagparinig pa nga si Pangulong Bongbong Marcos sa huli niyang State of the Nation Address, saan niya'y mga nagsasamantala. Hiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Batay sa paunang pagsusuri, sabi ng Pangulo ay aabot sa mahigit 545 billion pesos ang inilaan para sa halos 10,000 proyekto kontra baha sa buong bansa mula Hulyo 2022. That is a very big number by any measure. That is an enormous number. At ang ikinababahala ng Pangulo, tila na corner down ng 15 contractor ang tinatayang 100 billion pesos na halaga ng mga proyekto o 20% ng kabuuang pondo. This is another disturbing assessment statistic. 20% of the entire 545 billion budget napunta lang sa 15 na contractor. Sa 15 na contractor na yan, 5 sa kanila ay may kontrata sa buong Pilipinas. That for me was the one that stood out very much. 5 of these contractors had projects in almost the entire country. So those are the ones that immediately pop out na sa aking palagay ay kailangan natin tignan. Tinukoy din ng Pangulo ang pangalan ng 5 sinasabi niyang contractor na may proyekto sa halos buong bansa.
Hinahanap pa namin ang mga kontratistang binanggit ng Pangulo para mahingan sila ng pahayag. Isa pang obserbasyon ay may mahigit 6,000 proyekto na nagkakahalaga ng mahigit 350 billion pesos na hindi tinutukoy ang eksaktong uri ng flood control na itinatayo. Bukod dito, marami rin daw proyekto sa iba't ibang lokasyon ang may eksaktong magkakaparehong halaga ng kontrata. It is impossible for one barangay, even if they are the next barangay, to have the exact same project to the exact same amount with the exact same contractor. Imposible yan. And that is why that is a significant finding already that we have made. Ipinagtataka rin ng Pangulo kung bakit hindi tumutugma ang mga probinsyang may pinakamaraming flood control project sa top 10 na pinakabinabahang probinsya. Now, I'm sure there are explanations for that. We will have to study it further. But you would intuitively say that projects, the areas rather, the provinces or regions, whatever you want to do, whatever pinaka-flood prone, yun dapat ang pinakamaraming project. Sabi ni Pangulong Marcos, paunang pagsusuri pa lamang ito at wala pa naman daw inaakusahan. Kaya tinihimok niya ang taong bayan na makibahagi at magsumbong sa kanya mismo ng kanilang mga nadidiskubre sa pamamagitan ng website na sumbongsapangulo.ph na inilunsad niya ngayong araw. Kasi parang sinasabi ng mga iba, nakikita naman namin, hindi maganda, pero wala naman kami mapuntahan, wala naman kami malapitan. Ngayon meron na, ako mismo. Dahil akong titingin dito araw-araw sa website natin at babasahin ko ang mga report na ibibigay ng taong bayan. Pagkatapos niyan, ininspeksyon ng Pangulo ang 2 proyekto sa isinagawang Phase 4 ng Pasig Marikina Flood Management Program. Partially funded yan ng Japan International Cooperation Agency o JICA at posibleng matapos sa 2028 at 2030 ayon sa DPWH. Inutusan din ng Pangulo ang DPWH na pag-aralan ng ibang posibleng containment structures sa watershed ng Sierra Madre. Nagsasagawa na raw sila ng feasibility study at nakikipag-usap sa Japanese government para pondohan ang mga proyekto. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Ilang personalidad ang nauugnay sa mga contractor na pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Saksi, si Maki Pulido. 15 kontraktor ang binanggit ni Pangulong Bongbong Marcos na nakakuha ng 100 bilyong pisong halaga ng flood control projects o 20% ng kabuuang pondo para rito. Sa 15 yan, base sa datos mula sa Malacanang, pinakamalaking halaga ng mga proyekto ang nakuha ng SunWest Incorporated. Para yan sa 78 flood control projects na nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyong piso. Base sa pagsasaliksik ng GMA Integrated News Research, dati nang naugnay sa ilang kontrobersya ang SunWest Incorporated. 2012 nang sitahin ng COA ang isa sa kanilang mga proyekto. Lumabas kasi na bitin ng higit 2,000 square meters ang lapad ng kalsadang kanilang ginawa, kontra sa nireport nitong accomplishment sa DPWH. Napuna rin sila noon ng Senado. Bakit daw isang construction company ang supplier ng PSDBM para sa Protective Personnel Equipment o PPE noong 2020 at 2021 sa kasagsagan ng pandemya? SunWest Construction and Development Corporation o SCDC pa ang pangalan nila noong mga panahong yon. Lumabas din ang pangalan ng SCDC bilang supplier ng umano'y overpriced at outdated na laptop sa DepEd sa 2022 audit ng COA sa PSDBM. Dating incorporator ng SunWest pero nag-divest na umano si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co. Sinusubukan pa namin kunin ang kanyang pahayag. Mahigit 9 bilyong piso naman ang nakuha ng Legacy Construction Corporation para sa 132 projects. Pinakamarami ito sa listahan. Pinuntahan namin sa Pasig City ang nakuha naming office address nito, pero sinabi ng security guard na lumipat na ang Legacy bago mag-COVID pandemic noong 2020. Mahigit 7 bilyong piso naman ang nakuhang proyekto ng Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation. Pareho ang office address ng Alpha and Omega sa St. Timothy Construction Corporation na na-awarda naman ng mahigit 7 bilyong pisong flood control project. Pero sa labas ng office address ng dalawa, St. Gerard Construction ang nakalagay na pangalan. Sa pinakahuling General Information Sheet ng Alpha and Omega, si Sara Diskaya ang nakalagay na residente.
Nito lang nagdaang eleksyon, nakalaban siya ni Pasig City Mayor Vico Soto sa pagkaalkalde ng lungsod. Nang makapanayam noon ng GMA Integrated News ang asawa ni Sara na si Pacifico Discaya, sinabi niyang dati silang shareholder ng St. Timothy pero nag-divest na raw sila rito. Nangupahan rin daw dati sa kanilang building ang St. Timothy pero umalis na ito. Ang St. Timothy ang nag-pull out na venture partner ng Miro Systems para sa 2025 automated elections. Sinusubukan pa naming hingin ang kanilang mga pahayag. Halos 8 bilyong piso naman ang na-award sa EGB Construction Corporation. Giit ng kumpanya, quadruple A status ang kanilang construction company dahil may integridad ang kanilang kumpanya. Maayos po ang aming trabaho, tumutupad po kami sa lahat ng plans and specification. Nasa listahan din ng Center Waste Construction and Development Inc. na nakakuha ng mahigit 5 bilyong pisong halaga ng flood control projects. Inamin ni Senate President Cheese Escudero na kaibigan niya ang presidente nitong si Lawrence Lubiano, pero inalmahan niya ang isinama sa isang news report na si Lubiano ang pinakamalaking donor ni Escudero noong 2022 elections. Matagal ko ng kaibigan at kakilala siya at tumutulong talaga sa amin. Mula pa, nung hindi pa iso to. At tubong sorsogon talaga siya. Bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama, yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. For the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pagdidiin pa ni Escudero, 1% lang ng 550 billion pesos na halaga ng flood control projects ang nakuha ng Center Waste Construction. Bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga, hindi yung 99%? Bakit natin hindi tingnan? Sino ba yung mga mambabatas at opisyal na gobyerno na aktual na kontraktor, aktual na may-ari nung mga kumpanya na nakakuha ng kontrata sa gobyerno? Sinusubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Lubiano at ng Center Waste Construction. Tingin ni Escudero, bahagi ito ng umano'y demolition job sa kanya ng mga nagtutulak sa impeachment ni Vice President Sara Duterte at taga-kamara umano ang nasa likod nito. Tila nagkakatotoo na yung sinabi ko nitong mga nagdaang linggo na merong demolition PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala na isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment, ay wala na ako dito pagdating ng February 6. Sagot ni House Deputy Speaker Antipolo Representative Ronaldo Puno. Yung demolition job, siguro bangitin niya kung sino specifically para magkaayos-ayos na sila. Masama yung pagka-blanket na sinisiraan ako dito sa Kongreso. Lahat kami tinatamaan, kaibigan ko si Senator Cheese. Pati ba ako nadamay na naman dyan sa akusasyon niya. Hinihinga namin ng pahayag si House Speaker Martin Romualdez. Pinasisilip na ng Pangulo ang tinawag niyang disturbing na pagkaka-corner ng ilang kumpanya sa mga proyekto. Ang DPWH-NCR kumpiyansa raw na walang sabit ang kanilang flood control projects. Malaki yung improvement kasi although nagbaha sa ibang areas, mabilis yung pagbaba niya. May mga areas din naman po na dating binabaha na ngayon hindi na. Ayon kay Roland Simbula ng Center for People Empowerment in Governance o CENPEG, paborito anyang gatasan ang mga flood control project. Mahirap kasing i-monitor ito kasi precisely because they are not so visible. We can only test their effectiveness and efficiency or what is deficient about them when the flood is already there. Bagaman walang inihahalimbawa kabilang anya sa ginagawa ng iba ang pagbibigay ng campaign fund. They invest in politicians, tapos yung politicians are expected to provide them with the contracts that they want to corner. Si DPWH Secretary Manny Bonoan aminadong may hamon sa pagberipika ng mga ipinatutupad na proyekto. Well, we're doing our best actually to monitor, but once again, the challenge is actually to verify them actually in the field. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Planong imbestigahan ng Tri-Committee sa Kamara ang mga questionable umanong flood control project. Pero hindi pabor dito si Presidential son at House Majority Leader Sandro Marcos. Saksi, si Maki Pulido.
Nang manalasa ang magkakasunod na bagyo at habagat sa Visayas nitong Hulyo, binaha ang Iloilo City kung saan may namatay, gayon din sa Oton at iba pang bayan sa probinsya. Sinisi ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang anyay mga palpak na infrastruktura, hindi tapos na mga proyekto at ghost o nawawalang flood control projects. Aabot anya sa 4 na bilyong piso ang halaga nila sa loob lang ng 2 taon. Yung iba hindi namin makita kasi sometimes sa projects naka-specify lang, naka-general lang, slope protection for Iloilo or walang specific address. So kaya hindi din kami makabigay ng specific kung ano ba details kung paano na or kamusta na yung project. 2 sa mga kumpanyang nasa likod ng mga proyekto ay kabilang sa 15 kumpanyang pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos na naka-corner ng 20% ng mga pondo para sa kontrabaha sa buong bansa. Sila ang Timothy Construction Company at Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation na na-awardan din ng tig-mahigit 7 bilyong piso. Sabi ni Mayor Treñas, sa Iloilo City, 600 million pesos na ang kabuuang project cost para sa 4 na flood control project ng St. Timothy at Alpha and Omega. Pero walaan niya sa project description ng 2 proyekto kung saan itatayo ang mga ito, habang ang 2 walang ginagawang proyekto sa nakalistang lugar. Ang Iloilo City District Engineering Office ng DPWH ang implementing agency ng mga naturang proyekto. Kinakalampag pa ng City Hall ng DPWH para makakuha ng ibang detalye. Kaya ghost talaga kasi hinahanap natin, hindi natin mahanap. Nagtatago. Kaya, or maybe, with the help of DPWH, they can locate this and they can explain to us kung saan ba at makita na natin yung ghost. Baka buhay pala. Sa SEC General Information Sheet ng St. Timothy at ng Alpha and Omega, ang gusaling ito sa Pasig ang kanilang office address. Pero ang pangalan sa labas ng gusali ay St. Gerard Construction. Kahit ang St. Gerard, may questionable rin umanong proyekto sa Iloilo City, ayon kay Mayor Treñas. The St. Gerard project, according sa barangay captain na andun, was to have an esplanade. Instead daw mas mataas daw yung esplanade, mas bumaba. Parang not according to specs. Sinubukan uli namin kunin ang pahayag ng mga kumpanya pero hindi pa rin sila nagbibigay ng pahayag. Ang mga questionable umanong flood control project iimbestigahan sa Kamara ng Tri-Committee, ang Public Accounts, Public Works at Good Government. Pero hindi pabor dito ang presidential son na si House Majority Leader Sandro Marcos. What do you say about criticisms that the House doesn't have the credibility to conduct its own investigation into flood control projects? I actually agree. There are I agree. Dozens of contractors. Why, sir? In what way? Why would a body investigate itself? Kabilang daw kasi sa pinaghihinalaan ang ilang mambabatas. I think we shouldn't get ahead of ourselves. Although the House, I believe, should assist in being able to identify where the anomalies are, I think it will be primarily the prerogative of the executive to be able to identify where these anomalies lie, given the fact that, again, the accused, so to speak, is within the legislature. Kaya sabi ni Quezon Representative at House Senior Deputy Speaker David Suarez, isang independent body ang mag-iimbestiga. We need a third party to look into it because, mag-Congress kasi mag-iimbestiga, sasabihin na we're investigating ourselves. So dapat talaga may third party na mag-iimbestiga. Are you open to a third party investigation of the House and its possible ties to contracting? I don't see anything wrong with that. Kanina ipinatawag na House Committee on Public Accounts ng DPWH para magbigay linaw sa issue. Pero kwinestyon ni Navotas Representative Toby Chanco ang jurisdiksyon nito. Kasama tayo sa tinitingnan dito. Dahil wala namang magiging kalokohan dito kung hindi napondohan. At yung budget nang galing sa Kongreso. So Mr. Chair, gusto ko lang siguraduhin na talagang sinusunod natin ng stricto ang ating rules. Hindi po ba dapat ang committee na sumasakop dito ay yung good government and mas shoot siya doon? Yung pong Committee on Public Accounts principally is a committee assigned to the minority. Opo. And the minority would like to be very relevant on current issues. Okay. Kung hindi po nagpatawag ng meeting yung Committee on
good government, kami po, inunahan na namin. Hindi pa napag-uusapan ang tungkol sa flood control projects. Hinimay muna nila ang problema sa baha. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Posibleng siyasati ng COMELEC ang campaign donation sa mga kumandidato noong 2022 at ngayong taon para makita kung kasama sa mga nagbigay ay mga kontratista ng gobyerno na ipinagbabawal po sa batas. Idinetalye naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga nakuha niyang impormasyon mula mismo sa ilang kontratista kung paano raw pinaghahatian ang pondo na nakalaan para sa proyekto ng gobyerno. Saksi, si Maki Pulido. Nagvo-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to submit pieces of evidence. Pati mga people involved, basically. Talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Sabi raw ng mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umanong ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5 to 10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH at may 3% din na mga lumahok sa moro-moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan, among the contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Isipin mo pag nagkakaso, di ba? Sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung kontraktor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Anong sabit? Paano sila masasabit? Ang Malacanang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kaming gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa amin pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. Scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa 15 contractors na inilista ng Pangulo na naka-corner ng 20% ng kabuuang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na 6 ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa 9 na government projects na kanilang ginawa.
ginawa ang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.